we see some retaliatory acts at hindi kinakailangan dapat ganito ang mangyari. Kinakailangan dapat mag-usap yung dalawang bansa kung ano ang mga mitigations dahil nag-escalate lamang yung problema natin pagdating sa ganito. Proteksyon at tulong sa 3 Pilipino na naaresto sa China dahil umano sa pang-espiya. Tiniyak ng Department of Foreign Affairs. Pagbaba ng presyo ng mga bilihin, hindi ramdam ng mga consumer sa kabila ng bumaba ang inflation rate. Tayo hindi masyado export dependent sa goods, tayo sa services, no? Kaya medyo naka-hedge tayo. Hindi tayo kasi hindi man apektado yung services so far, no? Kaya ayun yung sources of growth natin. Pilipinas hindi gaanong apektado ng 17% tax na ipinataw ng Estados Unidos sa imported products. Economic opportunities maaaring dumami ayon sa isang ekonomista. But I think na the fact na naglabas na ng show cause order ang COMELEC, pagiging batayan nito kung anumang hakbang kailangan gawin para maitama yung hindi po pwedeng to take lightly, no, ang mga issues ng katulad ng rape, katulad ng sexual innuendos. Pasig City congressional candidate na may hindi magandang biro sa mga single mother, pinagpapaliwanag na ng COMELEC. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pagkahuli sa 3 Filipino sa China. Prioridad ng pamahalaan ngayon ay ang kapakanan ng mga ito. Para sa isang security analyst, tugon ito ng China sa mga ginagawang hakbang ng Pilipinas para ipagtanggol ang karapatan sa West Philippine Sea. Timing din anya ito sa balikatan ngayong taon. Ito ang balita ni Ryan Lacanlade. We see some retaliatory acts at hindi kinakailangan dapat ganito ang mangyari. Kinakailangan dapat mag-usap yung dalawang bansa kung ano ang mga mitigations dahil nag-escalate lamang yung problema natin pagdating sa ganito. Kailangang upuan ng Pilipinas sa China ang lumalalang problema sa pagitan nilang dalawa. Ito ang pananaw ng security analyst na si Chester Cabalsa. Tinawag niyang retaliatory action o pagkilos bilang ganti ang pagkakahuli ng China sa 3 Pilipino na umano'y nag-eespiya sa pamamagitan ng pagkuha ng mahahalagang impormasyon. Nakita natin na ang China ay gumagawa rin ng kanilang action, no? Ganun din yung ginagawa nila dun sa West Philippine Sea. Kung ano yung mga estratehiya na pinapakita natin sa kanila, yun din yung ginagawa nila sa atin. Sunod-sunod ang pagkakahuli ngayong taon sa mga umano'y Chinese spies sa bansa. Hindi bababa sa 10 na ang naaaresto, kabilang ang umano'y nangangalap ng masiselang impormasyon sa mahahalagang infrastruktura sa bansa. Nahulihan ang mga ito ng mga gamit pang-espiya at naglalagay ng mga high-end closed-circuit television camera gaya sa mga pantalan sa Palawan. Sa opisyal na pahayag ng Department of Foreign Affairs, na ipaalam na sa kanila ang ulat tungkol sa 3 Pinoy na nahuli sa China. Sabi ng DFA, pangunahing prioridad ng pamahalaan ay ang kapakanan at karapatan ng mga ito. Ayon sa DFA, ibinibigay na sa mga ito ang kaukulang tulong sa pamamagitan ng Consulate General sa Guangzhou na gaya ng suportang legal. Sa isang pahayag noong March 12 na inilabas ng pamahalaang panglalawigan ng Palawan, sinabi nito na 2 sa kanilang kababayan ang hinuli ng Chinese police. Dati silang mga scholar sa Hainan Government Scholarship Program sa China sa pamamagitan ng Sisterhood Agreement ng Hainan Province at Palawan. Pero bumalik ang mga ito sa China para magtrabaho. Pebrero ngayong taon, kinumpirma sa kanila ng Consulate General na isa pang dating scholar ang nasa kustudiya ng pulis sa China. Sabi ni Cabalsa, posibleng tugon ito ng China sa nagbabagong security landscape. Yung upcoming balikatan exercises, ang kanilang tema ngayon ay full battle test. Ibig sabihin ay lahat ng domains ay gagamitin nila, no?
i-test nila ngayon yung mga estratehiya, doktrina nila, kasama dyan yung cyber. No? 5 yung domains ng military, yung air, land, water, space, and cyber. At dahil yun ang gustong i-rehearse ng ating armed forces, at alam din natin na nagbago rin yung security landscape pagdating sa pagtugon sa digmaan, kung saan ay sinasama na nila ngayon yung cognitive warfare, cyber security, ay maaari ito din yung response ng China. Sabi ni Dr. Cabalsa, kailangang imbestigahan ang pagkakahuli sa mga Pinoy dahil hindi ganito ang estratehiya ng bansa pagdating sa laban sa West Philippine Sea at walang state-sponsored espionage ang Pilipinas. It needs further investigation dahil para sa akin hindi state-sponsored ang ating espionage. Alam natin na hindi ito ini-sponsor ng ating bansa at alam natin kahit na mayroon tayong territorial dispute in the West Philippine Sea, hindi ito ang tugon ng ating gobyerno at hindi ito ang ating estratehiya. Gayunman, pinag-iingat nito ang mga Pilipino na nasa China. Pinapayo natin sa mga kababayan natin na nasa China ay magdoble ingat sila dahil alam natin na tumataas yung tensyon pagdating sa hidwaan ng China at ng Pilipinas. Maaaring nadadamay sila dito sa hidwaan na ito, pero meron tayong mga mechanisms kung paano natin sila maproproteksyonan at nandoon ang ating embahada para tulungan sila. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi gaanong apektado ang bansa sa ipapatong na buwis sa mga produkto na galing Pilipinas papuntang Amerika. Tiniyak din ng Department of Trade and Industry na sasamantalahin nito ang pagkakataon, lalo na at mas mataas ang taripa na ipinatong sa mga bansang kakumpetensya ng Pilipinas. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Sa kanila, malaki yung ambag ng export. Sa atin, hindi masyado. Sa goods export, so, mga manufactured na produkto, no? Yung mga merchandise. Tayo, hindi masyado sa services tayo. Kaya hindi tayo masyado apektado. Medyo limited and manageable. Hindi lubos na apektado ang kabuuang ekonomiya ng Pilipinas kahit ipataw ang 17% tariff sa mga produktong iniluluwas nito papuntang Estados Unidos. Ayon sa economist na si Michael Ricafort, mas nakadepende ang bansa sa mga serbisyo na iniaalok nito abroad. Tayo hindi masyado export dependent sa goods, tayo sa services, no? Kaya medyo naka-hedge tayo. Kasi hindi naman apektado yung services so far, no? Kaya ayun yung sources of growth natin. Makikita ito sa malaking remittance na naipadadala ng mga overseas Filipino workers o OFWs taon-taon. Pagdating naman sa sistema ng pag-e-export ng produkto, marami pang kailangang gawin ng bansa upang mas mapalawig ito. Ganun din sa merchandise export dahil maliit pa rin ang ambag niya, pwede pa yung palakihin. Baga paliwigin yung export market, no? At i-diversify din kasi electronics yung number 1 eh. Oh. So dagdagan pa, no, ng yung mga agricultural exports sa mas maraming merkado. Positibo naman si Michael Ricafort na maaaring magbukas ng mga oportunidad sa Pilipinas ang bagong taripa na ipinataw ng Estados Unidos. Kaugnay nito, tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI na sasamantalahin ng kagawaran ang pagkakataon na mas mababa ang ipinataw na buwis ng Amerika sa Pilipinas kaysa mga kakumpetensyang bansa. But if we're looking at export, kasi itong tariff na sa export di ba? So ang 53% of our semiconductors and electronic products are being exported to the US. But if our tariff is 17%, it's much lower than all the neighboring countries and all our countries where we compete. Dagdag pa ni Secretary Roque, maaaring magbunga ito ng positibong epekto lalo na kung makikita ng mga foreign industries na mas makakatipid ang mga ito kung sa Pilipinas kukuha ng mga produkto. Definitely maganda yung 17%. Yes, and for us we should take advantage of this, no? And we should for the DTI, aside from
of course, we will continue to, monitor, and we will continue to actually, keep on reminding our exporters. We will also find other avenues for our exporters. Siniguro rin ng DTI na bago pa man inianunsyo ng Estados Unidos ang dagdag na buwis ay naghahanap na ang pamahalaan ng alternative markets para sa mga Filipino exporter kung saan mas maaaring kumita ang mga ito. Una nang sinabi kahapon ng Malacanang na hindi magiging malaki ang epekto sa Pilipinas ng pagpapataw ng 17% na taripa ng Estados Unidos. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, kung tutuusin, mas mababa ang taripang ipinataw sa Pilipinas kumpara sa ibang mga bansa. Maaari rin anyang magbunga pa ito ng mga positibong resulta sa Pilipinas. Ayon din po sa DTI, yung impact po nito ay medyo hindi ganon kalaki, very minimal po. Kapag ka po nanatili ang ganitong klaseng polisiya, maaari pa rin din po tayo makakuha ng mga investors mula doon sa mga bansa na may pinapatawan ng malalaking tarif. So maaari silang pumunta sa Pilipinas, dito sila magsagawa, magmanufacture. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinagpapaliwanag na ng Commission on Elections o COMELEC si Pasig City Congressional Candidate Attorney Christian Sia. Kasunod ito ng kontrobersyal nitong pahayag sa mga single mother. Ito ang balita ni Rosalie Coz. But I think na the fact na naglabas na ng show cause order ang COMELEC, pagiging batayan nito kung anumang hakbang kailangan gawin para maitama yung hindi po pwedeng to take lightly ang mga issues ng katulad ng rape, katulad ng sexual innuendos. Binigyan ng Commission on Elections o COMELEC ng 3 araw para magpaliwanag si Attorney Christian Sia, kandidato sa pagkakongresista sa Pasig City. Ito ay matapos maging viral at umani ng batikos ang kontrobersyal nitong pahayag laban sa single mother sa isang campaign event. Batay sa inilabas na show cause order ng COMELEC, posible itong paglabag sa COMELEC Resolution No. 11116 o Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines. Kabilang sa maituturing na election offense ang direkta o hindi direktang diskriminasyon sa kababaihan o gender-based harassment sa kasagsagan ng election period. Dapat maipaliwanag ni Sia kung bakit hindi siya nararapat sampahan ng reklamo para sa isang election offense o petisyon para disqualify. Ilang kongresista naman ang bumatiko sa inasal ni Sia. Si House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas naniniwalang karapat-dapat na madisqualify ang mga ganitong kandidato sa paparating na halalan. Dagdag pa nito, dapat din umanong maghain ng disbarment case laban sa abogado dahil sa paglabag nito sa oath of lawyers. Si Bagong Henerasyon o BH Party List Representative Bernadette Herrera, House Deputy Minority Leader, kinondena rin ang pahayag ni Sia. Anya, hindi dapat gawing topic sa kabastusan ang solo parents dahil hindi biro ang pinagdaraanan nila. Samantala, kung si House Assistant Majority Leader, Tingog Party List Representative Jude Asidre naman ang tatanungin, hindi dapat mahalal ang mga ganitong uri ng kandidato. Di man ho ako botante sa Pasig, wag ho natin iboto yung mga ganitong klase ng politiko. Yung bastos, yung walang paggalang sa babae, at lalong-lalo na yung ginagawang katatawanan ang ating kababaihan. Humingi naman ng paumanhin si Sia sa mga binitawan nitong pahayag. Sa mga na-open, humihingi po ng dispensa. Kung kilala niyo po ako, hindi po totoo yung pinipinta nilang picture. Kung mabibigo namang makapagpaliwanag si Sia sa COMELEC, nangangahulugan ito ng otomatikong pagsampa ng reklamo laban sa kanya. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang patas at transparent na pagpapatupad ng checkpoint. Ito'y matapos na ipag-utos ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil sa Highway Patrol Group ang pagsagawa ng inspection sa mga four-wheeled vehicles. Ito ang balita ni Lea Ilagan.
and we will be requiring High Patrol to join them. Kasi remember, yung mga pulis natin, wala pong normal police po yung ginagawa nila, wala silang TOP ng LTO. Agad na tumalima ang Philippine National Police Highway Patrol Group sa kautusan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa pagsasagawa ng checkpoints sa mga four-wheeled vehicles sa buong bansa. Ito'y matapos ang pamamaril ng road rage suspect sa Antipolo City na ikinamatay ng isang biktima at ikinasugat ang 3 iba pa. Nais ng pamunuan ng PNP na sumailalim sa inspeksyon ang mga four-wheeled vehicle upang hindi makalusot ang mga nagdadala ng armas lalo na ngayong election period. Tiniyak naman ng HPG ang pagpapatupad ng patas at transparent na inspeksyon sa mga motorista sa pamamagitan ng Plain View Doctrine. Mapamotor man to or mapakotse po, talaga po kailangan po natin i-adhere yung tinatawag po nating plain view doctrine na kung saan talaga naman ding ito po ay isa po sa mga TOP or yung powers na tinatawag po na binigay sa atin ng LTO para po pag-deputize ng ating LTO sa HPG. Sinabi ni Malang na nasa 736 na HPG personnel ang ipapakalat nila para tumulong sa mga checkpoints sa buong bansa bilang tulong sa mga local police. Paalala po ng ating pong Highway Patrol Group po dyan, yung kanila pong direktang kooperasyon para po sa atin sa mga kababayan po nating dadaan ng ating pong mga checkpoints na talaga po ng ating pong mga local along with the Highway Patrol Group officers. Samantala, kinumpirma din ni Malang na pinapayagan na ng HPG ang pagsusuot ng mga aliwalas na uniforme para sa kanilang mga rider, lalo na ngayong panahon ng tag-init. Pag ang rider po natin na HPG ay nag-perform po ng kanyang duty, ang ating pong mga rider ay mayroon po silang prescribed uniform na long sleeve na GOA C, kung di po tayo nagkakamali, at ito po ay naka-vest. Pero higit isinasalang-alang din po ng pamunuan po ng HPG na kung ang ating pong mga local police force ay naka-patrol uniform, they are allowed to use this patrol uniform, yung ating color na kulay blue ay allowed po na gamitin po nila para mais yung kainitan ng katawan ng ating pong mga tropa. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 12 voting center ang nakatakdang gamitin para sa pagboto ng Persons Deprived of Liberty o PDL sa probinsya ng Bulacan. May mga support group na rin na itinalaga ang Commission on Elections sa lalawigan para siguradong makararating sa mga PDL ang mga balota na gagamitin nila sa araw ng eleksyon. Ito ang balita ni Nestor Torres. Itong ating pinag-usapan ngayon ay yung mga PDL votings, mga special polling places na iba kaysa doon sa tinatawag natin na escorted voting. Pinulong na ng ilang election officers sa Bulacan ang mga support staff sa probinsya, nakikilos at tutulong para makaboto ang mga person deprived of liberty sa probinsya sa darating na eleksyon. Batay sa tala ng Bulacan Provincial COMELEC Office, may 12 voting centers sa iba't ibang lugar sa lalawigan na itinalagang gamitin sa araw ng eleksyon ng nasa 1,714 PDL voters. Pangunahing tututukan ng COMELEC ay ang Bulacan Provincial Jail, Malolos City Jail at San Jose del Monte City Jail. Nilinaw ni Attorney Julio Nicanor S. Ginto, Election Officer sa Malolos City, na ang PDL voting ay hanggang alas 3 lamang ng hapon. Ito ay dahil kailangang madala ang mga balota sa register precinct nila bago mag alas 5 ng hapon. Sa Malolos kasi meron kaming 20 na support staff. Yan yung iikot sa mga barangay kung saan nakarehistro na yung mga PDL voter. Kung ilan yung support staff ay yun din yung kailangan na security escort. Wala naman yung machine, wala silang ballot box, yung mga special electoral boards natin dun sa jail. Meron yung mga envelope and paper seal. Yun ang dala-dala lang nila ng mga support staff kung saan doon dadalagay yung mga balota na kukunin sa lahat ng mga cluster precinct na may PDL sa lahat sa 41 voting centers ng San Jose del Monte. Ayon kay Attorney Monaan Aldana Campos, Bulacan Election Officer, mahalaga ang boto ng bawat isa, maging ito'y isang preso, may kapansanan, indigenous people o mahirap.
ito'y malayang karapatan ng bawat isa para makapamili ng isang maayos na manunungkulan sa bansa. Isa po ito sa mission po talaga ng Commission on Election for inclusivity. Lahat po ng voter vulnerable sectors, including po yung PDL. Kasi po mahalaga po ang boto ng ating bawat Pilipino, including po yung PDL. Samantala, sa darating na eleksyon sa May 12, kabilang naman sa mga personnel na bumubuo sa Special Electoral Board na tatao sa special polling place ay mga chairman, poll clerk, bukod pa rito ang mga third members at support staffs. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumaba ang inflation rate ng Pilipinas sa 1.8% noong Marso mula sa 2.1% noong Pebrero ayon sa Philippine Statistics Authority. Ngunit ayon sa ilang consumer, hindi naman nila nararamdaman ang pagbaba nito. Ito ang balita ni Jed Neresina. Sa ngayon parang wala akong naramdaman na bumaba ang presyo ngayon. Pag ako namimili, halos triple din ang budget ko ngayon kasi sa sobrang taas ng mga presyo at mga bilihin natin ngayon. Nananatiling mataas ang presyo ng bilihin sa palengke. Ito ang pananaw ng consumer na si Anesito Arbiol. Sa kabila ito ng ulat ng Philippine Statistics Authority na bumagal ang naitalang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Marso ngayong taon. Ayon kay Anesito, naging triple na ang kanyang budget sa pamimili kumpara noon dahil kaunti na lang ang mabibili, halimbawa na lang sa 1,000 piso. Kumpara noon. Kasi yung 1,000 noon, ang dami mo na mabitbit. Ngayon, 1,000, 2 kilong manok lang, yun lang eh. Tsaka kunting gulay, wala na, ang sobrang taas ng mga bilihin. Ganito rin ang karanasan ng nagtitinda ng ulam na si Maribel Ventura. Aniya hindi ramdam ang pagbaba ng presyo ng mga bilihin dahil kung dati aniya ay nasa 2,000 piso lang ang kanyang puhunan. Ngayon kulang pa ang 4,500 piso sa mga sangkap na kailangan niya sa pagluluto. Dahil dito, kinakailangan niyang magtaas ng presyo sa kanyang mga paninda at para makabawas ng kaunti sa gastusin ay sa mga suki niya sa palengke siya bumibili. Kasi po pag suki ka na po sa palengke, tulad po ako, ilang taon na po ako sa nagtitinda, alos 35 years man, no? Yung mababa po bigyan sa akin. Ganun, may discounted na po siya. Iba po yung benta nila sa mga hindi nagtitinda at saka sa nagtitinda. Ganun po bigyan nila sa akin. Ngunit ayon sa tala ng PSA, bumaba ang inflation rate ng bansa sa 1.8% na mas mabagal kumpara sa 2.1% na naiulat noong Pebrero. Ito na ang ikalawang buwan na bumagal ang inflation rate ngayong taong 2025. Ito rin ang pinakamababang antas ng inflation sa halos 5 taon na huling naitala noong May 2020 na may 1.6%. Kaugnay ng pagbaba ng inflation rate ay ang pagtatakda ng pamahalaan ng maximum suggested retail price sa ilang bilihin gaya ng baboy at bigas, paraan para mapababa ang presyo nito sa mga pamilihan. Pero para sa mga Pilipino na bumibili araw-araw, hindi pa rin nila maramdaman ang sinasabi ng pamahalaan na pagbaba ng presyo ng mga bilihin sa merkado. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na gagawa ng paraan ang pamahalaan upang mapababa ang presyo ng mga bilihin. Ito ang pahayag ng Pangulo matapos maitala sa 1.8% ang inflation rate sa bansa noong Marso. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Kaya naman, ang pamahalaan ay patuloy na gumagawa ng mga hakbang upang masiguro na may sapat at murang pagkain para sa bawat Pilipino. Ang matiyak na magiging sapat at mura ang pagkain ang kabilang sa mga polisiya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang binigyan diin ng Pangulo sa kanyang talumpati sa kick-off ng Filipino Food Month celebration sa Lucena City kanina.
Ayon kay Pangulong Marcos, patuloy ang ginagawang hakbang ng pamahalaan upang mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Bilang tugon, inilunsad natin ang iba't ibang programa upang mapababa ang presyo ng pagkain at maparami ang produksyon nito. Kabilang dito, ang Kadiwa, ang 29 peso program, at saka yung Rice for All, ang pagtatakda ng maximum suggested retail price sa baboy, at ang paglalaan ng pondo para sa programang mga pang-agrikultura upang matiyak natin na ang ating nilalagay sa hapag ay masustansya at abot kaya. Ang pahayag na ito ng Pangulo ay kasunod ng ulat ng Philippine Statistics Authority na bumaba sa 1.8% ang inflation rate ng bansa noong Marso 2025 mula sa 2.1% noong Pebrero 2025. Itinuturing ito na pinakamababang inflation rate mula noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic noong Mayo 2020. Ayon kay PBBM, mahalagang mapababa ang presyo ng mga bilihin para sa kalusugan na rin ng mga Pilipino. Sa ganitong paraan, ang mura at dekalidad na pagkain Pilipino ay mabibigay lakas sa ating katawan na pagpapayaman pa sa kultura natin at pagkakakilanlan. Ayon naman kay National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan, ang pagbagal ng inflation ay nagpapakita ng epektibong pagpapatupad ng mga hakbang ng gobyerno para patatagin ang presyo ng mga bilihin at protektahan ang kakayahang bumili ng sambahayang Pilipino. Ayon sa NEDA Chief, magbago man o hindi ang trade policy ng Amerika, kakayaning maprotektahan ang kakayahang bumili ng mga Pilipino. Ito ay sa pamamagitan ng patuloy na pagpapagaan sa pagnenegosyo at sulitin ang mga umiiral na trade agreements. Patuloy naman na babantayan ng pamahalaan ang inaasahang pagtaas sa singil sa kuryente at mas mataas na presyo ng isda at karne. Ayon sa NEDA, handa ang gobyerno na umaksyon sa napapanahong mga interbensyon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Jovic Bermas mula sa Austin, Texas. Magpapadala ng team of infrastructure expert ang Japanese government sa Thailand kasunod ng pagguho ng isang building sa Bangkok noong maranasan ang 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar. Layo nito na magbigay ng mga expert advice para sa improvement ng kaligtasan at pagiging earthquake resistance ng mga building, kalsada at tulay sa naturang bansa. Sa Bangkok, 22 ang kumpirmadong nasawi habang 32 naman ang sugatan kung saan karamihan sa kanila ay nasa construction site ng gumuhong high-rise building noong tumama ang lindol. Tuluyan nang napatalsik sa pwesto si South Korean President Yoon Suk-yeol sa pamamagitan ng impeachment. Kasunod nito, magsasagawa ng eleksyon sa mga susunod na araw upang makapagluklok ng bagong Pangulo. Ito ang balita ni Joan Nano. Marami ang nagbunyi ngunit may mga nalungkot din sa desisyon ng Constitutional Court ng South Korea na i-impeach si President Yoon Suk-yeol. Ayon sa ilang mamamayan, tama lang na tuluyan na itong patalsikin sa pwesto dahil sa kanyang pagdedeklara ng martial law noong December 2024. 저는 대통령의 파면을 원하고요. 그 이유는 뻔하지 않습니까? 모든 것은 공공의 선이 있는데 그 공공의 선이란 위대한 가치를 윤 대통령은 저버렸기 때문에 당연히 인용을 해서 파면을 시켜야 된다고 봅니다. 파면해야죠. 네. 말도 안 되는 것으로 대응을 했고 분이 총 들고 국회에 들어갔잖아요. Mayroon din namang naniniwala na tama lang ang desisyon ni President Yoon na magpatupad ng batas militar sa gitna ng umano'y banta ng anti-state forces. 최고의 가은 통치권자로서 나라의 방향을 제대로 해야 된다면은
계엄을 선포할 수밖에 없죠. 그래서 계엄을 선포해가지고 사람이 한 명 죽었냐? 죽은 걸 떠나서 다친 사람도 없어. 그래서 그때는 전 서로가 마음을 힘을 모아가지고 국민 정원까지 가서 어떻게 해서라도 뭘 저기 해요. Nakatakdang magsagawa ng snap elections ang South Korea kasunod ng impeachment ni President Yoon sa loob ng 60 araw. Kabilang sa mga contender bilang susunod na Pangulo ay sina E.J. Myung, ang Democratic Party leader na natalo ni Yoon noong 2022 elections at sinabing top contender sa pwesto. Han Dong-hoon, ang ex-leader ng People Power Party, pambato ng conservative at very vocal sa pagtutol sa martial law declaration. Gayun din ang Labor leader na si Kim Moon-soo na bagamat isa sa conservative contenders ay wala umanong balak tumakbo bilang presidente. Joanna Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May posibilidad na bumisita sa Estados Unidos si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu sa susunod na linggo ayon kay US President Donald Trump. Kabilang sa maaari nilang pag-usapan ang sitwasyon sa Israel. Sa kasulukuyan, nakikipag-ugnayan din ng US sa Israel upang resolbahin ang gyera sa Gaza. I spoke to him today, as a matter of fact. And I think he's going to be coming to our country sometime in the not too distant future, maybe next week. And we'll speak about Israel, we'll speak about what's going on. That's another thing we'd like to get solved. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Austin, Texas, ako si Jovic Bermas. Magandang gabi. Wala umanong epekto o hindi maiistorbo at mahaharas ang Pangulo kapag isinama siya bilang respondent sa mga petisyon laban sa paglipat ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Ayon pa sa isang petitioner, hindi rin politika ang motibo kapag isinama si PBBM sa kaso. Ito ang balita ni Dante Amento. The 1970 Constitution provided expressly that the President is immune from suit. The 1987 Constitution dropped that provision. Hiniling ng grupong Bayan Muna sa Korte Suprema na dapat kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga respondent sa kanilang inihaing petisyon. Kaugnay ito sa paglipat ng 89.9 billion pesos na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Paliwanag ni Attorney Nery Colmenares, may kapangyarihan ng Supreme Court na i-modify o baguhin ang Presidential Immunity Doctrine na hindi pwedeng kasuhan ang isang Pangulo habang nakaupo sa pwesto. Ginawa ni Colmenares ang apela sa korte matapos ang mosyon ni Solicitor General Minardo Guevara na alisin bilang respondent si PBBM sa petisyon dahil bilang presidente ay may immunity from suit ito. Sabi ni Colmenares, sa ilalim ng 1973 Constitution, binanggit na immune from suit ang Pangulo, pero sa 1987 Constitution ay inalis na ito. Therefore, Your Honor, it's a jurisprudential rather than a constitutional issue now within the powers of this court to modify if warranted. Binigyang diin ni Colmenares hindi totoong mahaharas o maiistorbo o apektado ang trabaho ng Pangulo kapag kasama siya sa kaso. Napakarami anya ng magtatanggol sa kanya sa pangunguna ng Office of the Solicitor General o OSG. But if there are cases that will be filed like this, Your Honor, we contend that the President cannot be harassed. He has biggest law firm in the country composed of very intelligent Solicitor Generals and Assistant Solicitor Generals, Your Honor. How can he be harassed with that? Tanong naman ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, hindi ba mahahaluan ng politika ang kaso kung isasama bilang respondent ang Pangulo? Is there a political motive for wanting that the President be named as a respondent? Well, Your Honor, not a political motive, Your Honor, but the fact that we are asking that we void this act and he be included. Sa ilalim ng 1987 Constitution, may malawak na kapangyarihan ang Korte Suprema tulad ng pagpapawalang bisa sa buong batas na ipinasa ng Kongreso at pinirmahan ng Pangulo, at may kapangyarihan din silang baguhin ang nauna nilang desisyon
kung sa tingin nila ay hindi na aplikable sa ngayon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humingi ng tulong sa National Bureau of Investigation ang ilang pamilya ng mga naging biktima ng extrajudicial killings noong panahon ng madugong drug war ng Duterte administration. Ayon sa legal counsel ng mga ito, may ilan sa mga kaanak ng biktima ang nakararanas ng online vilification o paninira, harassment at pagpapakalat ng maling impormasyon. Ito ang balita ni Benedict Samson. Matapos po yung pagkakaaresto kay dating Presidente Duterte, nakaranas po yung aming mga kliyente ng bashing, intimidation, vilification at pinalalabas na sila ay mga nagsisinungaling at mga bayarang biktima. Hustisya lamang ang sigaw ng mga kaanak ng mga biktima. Ngunit sa ngayon, nagiging tampulan pa umano ng fake news patungkol sa kanilang kaanak na nasawi sa madugong kampanya kontra illegal na droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung kaya kanina, nagtungo sila sa tanggapan ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division upang humingi ng tulong para matukoy ang mga nagpapakalat ng fake news online. Kailangan pa naming lumapit sa NBI para tulungan kaming tukuyin kung sino yung mga basher namin. Kasi nga po, matagal na po namin hinihintay ang hustisya na hangad namin. Pero ganun pa man, mas malala din ang naranasan namin sa mga basher namin. Ang panawagan lang po namin ay hustisya, pero ang ginagawa nila pambabaligtad sa amin. Gagawan kami ng fake news, ima-manipulate yung videos namin, yung images na hawak namin at sasabihing peke yung hawak naming mga litrato. Bukod sa mga biktima, kasama rin sa humingi ng assistance sa NBI si International Criminal Court o ICC Assisting Counsel Attorney Maria Cristina Conti dahil sa nararanasang online bashing. May hinuha ako na systematic ito dahil sa araw, sa timestamp at saka doon sa dami ng mga nagpo-post within a particular frame. Tapos walang follow-up. Kung Duterte camp ba ito, hindi ko masabi na kumbaga bayad nila o kaya alam nila. Pero definitely, the sentiments are pro-Duterte. Sinabi pa ni Attorney Conti na ang pagtutol ng mga pamilya ng drug war victims sa paghingi ng interim release ng dating Pangulo ay posibleng maging batayan ng ICC para sa kanilang desisyon patungkol dito. Factor ito para sa International Criminal Court na i-reject or i-deny ang kanyang request o kaya i-limit ang kanyang request kung papayagan man dahil importante para sa korte na maayos yung kumbaga, administration of justice. Kung ang paglaya niya, ang ibig sabihin ay may matatakot na biktima, may mamamatay na biktima, o kaya witness, at yun ang importante, hindi papayag ang korte. Samantala, positibo naman ang tugon ng NBI sa request ng mga pamilya ng drug war victims. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsuot ng tamang helmet upang magkaroon ng tamang proteksyon sa inyong pagbiyahe. Ito ang payo ng isang delivery rider na naaksidente sa Pampanga. Bagamat hindi siya hinintuan ng van na nakasagi sa kanya, tinulungan naman ito ng mga residente sa lugar at ng UNTV News and Rescue. Ito ang balita ni Leslie Wirel. Tanghali ng April 2 nang mangyari ang aksidenteng ito sa Barangay Sulipan, Apalit, Pampanga. Sa kuha ng CCTV, kitang-kita na nasagi ng isang van ng motorsiklo habang binabaybay ang MacArthur Highway. Kwento ng biktima, napapangalanan nating Buboy. Magdi-deliver sana ito ng produkto sa City of San Fernando, Pampanga. Nung pagtawid ko po ng tulay papuntang Barangay Sulipan, Apalit, Pampanga, medyo nagminor po ako ng konti kasi po may tatawid po na tricycle o kolong-kolong. Kaya po medyo bumagal yung takbo ko. Kaya lang po, hindi ko po napansin nung banda sa likuran ko, meron po palang mabilis na puting van na gumawing kaliwa papuntang kanan kasi po may nag-alangan din po siya.
Tapos meron pong motor doon sa harapan namin na imbis na yun po ang mabangga niya, nagaman po siya. Ako na lang po yung nasagi niya. Pero hindi niya po ako hinintuan, tuloy-tuloy pa rin po. Ilang minutong nawala ng malay ang rider. Hindi rin siya hinintuan ng van, pero may mga concerned citizens naman na tumulong at nagdala sa kanya sa police station. Nagtamo ang biktima ng hiwa sa kaliwang noo, pamamaga ng kaliwang mata, mga gasgas sa kaliwang tuhod at pananakit ng ulo dahil sa pagkakatama nito sa sementadong kalsada. Ayon sa rider, mas maigi pala kung ang suot niya ay full-faced helmet, kung saan nasasakop pati ang baba nito. Ang may papayo ko lang po sa mga kapwa ko lalamove rider o mga rider na naghahanap buhay sa kalsada, doble ingat na lang po, tapos po magsuot po tayo ng full face na helmet para hindi po natin matamo yung mga gantong incident na katulad na nangyari sa akin. Matapos iparating ng concerned citizen sa UNTV News and Rescue ang kalagayan ng rider, ay pinuntahan ito sa police station at nilapatan ng first aid. Nandun na po yung mga pinakuha sa akin na x-ray, chinek up po, tapos binigyan po ako ng mga anti-tetano na gamot. Nagpapasalamat po sa Diyos na unang-una sa lahat po na binigyan niya pa po ako ng pangalawang buhay. Pangalawa po, dun po sa mga concerned citizen na tumulong sa akin at sa UNTV na News and Rescue na hindi po ako pinabayaan hanggang sa makauwi ng bahay po. Matapos madala at gamutin sa Jose Bilingad Memorial General Hospital sa Pampanga ang pasyente, ay inihatid na rin ng UNTV Rescue si Buboy sa kanyang bahay sa Caloocan City. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mas marami na ang namamatay ngayon bunsod ng mababang kalidad ng medical services. Kaya plano ng World Health Organization na lalo pang paigtingin ang proteksyon sa mga pasyente. Ito ang balita ni Mia Alonso. The other thing that struck me was discussions on using digital technology, whether it's for reporting systems and monitoring patient safety issues to the use of artificial intelligence. Dekalidad na pangangalaga sa mga pasyente sa tulong ng artificial intelligence. Ito ang isa sa tinitignan ngayon ng World Health Organization sa inilahad na 2 araw na 7th Global Ministerial Summit na ginanap sa bansa. Binigyang diin din dito ang mga matagumpay na proseso ng pangangalaga sa mga pasyente at maging ang mga posibleng hakbang para mas lalo pa itong mapaigting. Ito ay upang maiwasan ang tinatawag na avoidable harm para sa mga pasyente na nasa ilalim ng pangangalaga ng mga ospital. In 2018, there was a paper in the Lancet written by Dr. Margaret Crook, if I'm not mistaken, which basically says, to put it in very easily, more people die of poor quality than of lack of access. 8.4 million people preventable death, 5 die for poor quality, and 3.4 for lack of access. We are shifting this focus to quality. Ayon naman kay Health Secretary Ted Herbosa, kadalasan aniya sa ganitong issue ng seguridad para sa mga pasyente ay tanging mga health expert lamang ang nag-uusap. Plano ng ahensya na isali maging ang mga pasyente at pakinggan din ang kanilang pananaw. I think it's about time the Department of Health talked to our patient groups that were there. Many of them were attending, and because all of them are interested in their own thing, we'll put them in the center and then listen to them. Nakikita rin ngayon ng WHO ang malaking kontribusyon ng AI o Artificial Intelligence para mapabuti ang serbisyong medikal sa mga bansa. Ayon sa WHO, mas mapapadali at mas magiging accurate ang mga data sa pamamagitan ng advanced technology kung gagamitin sa pagpapractice ng medisina. Isa rin sa mga halimbawa
ang mga airlines na gumagamit ng technology safety features upang makaiwas sa human error. And we in healthcare don't do that so much now, but artificial intelligence is offering the new opportunity. So for example, if a patient in hospital is monitored with an electronic or digital monitor, the result of that monitoring on a country's patients would literally lead to billions of data points. Dagdag pa ng WHO, isa rin sa nakikita nilang paraan upang makaiwas sa mga missed o wrong diagnosis ang worldwide healthcare. Ayon sa mga eksperto, panahon na rin nila na mag-invest ang bansa sa pagpapabuti ng mga kagamitang pangkalusugan. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipagbabawal na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagpo-post ng personal na vlog sa kanilang mga empleyado na may kaugnayan sa kanilang mga trabaho. Ito ang naging pagbabago sa polisiya ng MMDA matapos ang isyong kinasasangkutan ng head ng kanilang Special Operations Group, Strike Force, na nasampahan ng kaso dahil sa video ng clearing operations na nag-viral. Ito ang balita ni Bernard Aris. Ipagbabawal po natin yung mga personal vlogs. Gagawin po namin ay institutional na, MMDA na lang po ang magpo-post ng mga clearing operations namin, whether pictures or video. May nilagdaan ng bagong polisiya si Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Atty. Don Artes. Laman nito ang pagbabawal sa kanilang mga empleyado na mag-post sa kanilang personal social media account ng mga may kinalaman sa kanilang trabaho. Ayon kay Chairman Artes, baka makaapekto ito sa trabaho ng mga empleyado ng ahensya at mag-overboard o lumampas sa kanilang duty lalo na kapag nagba-viral ang mga videos online. Kailangan din po siguro naming i-control kasi sa aming palagay minsan may mga excesses din. Minsan may nakikita kami mga enforcers namin na personal lang, pati yung pagtitiket nila, i-vlog pa, na tingin namin una-una nakakaabala sa trabaho. Napagdesisyonan ito ng MMDA kasunod na rin ng kinasangkutan ni MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go kung saan nag-viral ang isa sa mga video niya na namahiya ng isang pulis. Si Gabriel Go ay mayroong mga videos na napapanood sa TikTok at sa Facebook mula sa kanyang ginagawang mga clearing operation. Sa ngayon, ipopost na lang ng MMDA ang kanilang mga clearing operations sa kanilang official social media accounts. Dagdag ni Chairman Artes, mahalaga rin na nakikita ng publiko ang ginagawa nilang mga clearing operations para makita ang resulta ng pagluluwag ng kalsada at epekto ng mga obstruction. Samantala, tutulungan naman umano ng MMDA sa aspetong legal si Gabriel Go ngayong naisampa na ang kaso laban sa kanya. Nakapagsumiti na ito ng sagot sa show cause order na ipinadala sa kanya ng MMDA at hinihintay na lang ang desisyon. Hindi anya nasuspinde si Go at nananatili pa rin namang empleyado ng MMDA. Isa lang naman po yung aming policy dito. Pag nasa tama po yung aming tauhan, tatayuan po namin yan. Didipahan, didepensahan. Pero kung may pagkakamali rin naman po, we will afford due process sa kanya at magpapataw kami ng kaukulang parusa na nararapat doon sa infraction. Bernard Aris, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muling papayagan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga provincial bus sa EDSA simula sa April 9. Gayunman, limitado lamang ito mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Simula naman sa April 16 hanggang April 20, papayagan ang mga provincial bus sa EDSA ng buong araw. Ang provincial buses na manggagaling sa Southern Luzon ay pahihintulutan hanggang EDSA Pasay, habang ang galing sa Northern Luzon ay hanggang sa mga terminal lamang sa Cubao. Ang patakaran na ito ay regular nang ipatutupad ng MMDA kapag long holiday upang mapabilis ang turnaround ng mga provincial bus dahil sa inaasahang bugso ng mga magbabakasyon.
Pinasok ng mga tauhan ng Eastern Police District Special Operating Unit ang bahay ng isang Chinese national sa isang subdivision sa Las Piñas City. Ayon sa pamilya ng biktima, bukod sa pagkuha sa laman ng kanilang vault at mga mamahaling alahas, inaresto din anya ang kanilang kapatid sa bisa ng warrant of arrest na hindi naman para sa kanilang kapatid. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Yeah, continue. The first is when they come inside, they stop all the people inside, and then they keep the phone. Also, why they broken? They took out the CCTV. Alright, this is the very suspending, right? What if you are illegal police or something? Okay, why you come inside to stop the CCTV? Right? Why you cannot let us to record the CCTV? Right? This one, why? And then the second, they are not wearing the police uniform. Mag-aalas 2 ng hapon noong April 2 nang pasukin ang mga tauhan ng District Special Operations Unit o DSOU ng Eastern Police District ang bahay ng isang Chinese national sa isang subdivision sa Las Piñas City. Ayon sa mga kapatid ng biktima, may bitbit na litrato ang mga pulis at warrant of arrest sa illegal na droga laban sa kanilang kapatid, subalit hindi ito ang nasa larawan at iba din ang address. Yeah, actually the name is same name only because of you know the Chinese name, the spelling is same in the English, but actually the Chinese name and the passport are different. They are same name, but the people is different of them. Hinihingan umano sila ng pera ng mga pulis para pakawalan ng kanilang kapatid, ngunit tumanggi silang magbigay. Treat you to need to give the money, something like this. But my brother is not agree to pay the money. So they took all the thing, all the money, all the what's going to the police station there. Kaya naman, nilimas umano ng mga pulis ang laman ng kanilang vault at mga alahas, kabilang ang mga mamahaling relo gaya ng Rolex at Audemars. Gayon din ang mga gadgets. Kung susumahin, aabot sa mahigit sa 85 million pesos ang halaga ng nakuha sa kanila. And the stolen item will place into the small carry and take all the very like Rolex watch and the golds and US dollar, put in the luggage and put the plastic and take plastic and without just take out. Yes, the money peso, also the US dollar, the other currency dollar, right? They put some in the small casing only, but some of them the police they took the watch, Rolex, and then the bracelet they put in their pocket. I think it's around 20 minutes, something like this only. They do it very fast. Bagamat pinalaya din ang kanilang kapatid kinabukasan, magsasampa pa rin aniya sila ng kasong robbery at illegal detention laban sa mga pulis. Si National Capital Region Police Office Director, Police Major General Anthony Abirin, aminadong maraming paglabag sa naging operasyon ng mga pulis. It is led by a police staff sergeant. And doon pa lang po is may mga may mga violations na po ng mga POP po natin sa ginawa po nilang yon. Marami po silang violations. Lumabas po sila sa AOR without the proper pre-operations clearance, which is approved by supposed to be po yung DDO po ng district. Wala po silang body-worn camera na ginamit. Wala ring alternative recording device. 3:30 PM po ng April 2 yung operation, gabi na, wala pa po silang naisubmit na report po doon sa district. So marami po yung violations nila. Kaya naman, 31 tauhan at opisyal ng EPD DSOU ang inalis na sa pwesto, kabilang ang 8 mayroong direktang partisipasyon sa operasyon. Restrict po sila doon sa Eastern Police District because I have ordered them to, of course, confiscate their firearms, the ID and the badge, and to subjecting for restrictive custody. Kaugnay nito, mahaharap ang naturang mga pulis sa kaso. So marami po yung violations nila. And at the same time po, nagre-ready na po tayo ng mga appropriate criminal at saka administrative charges against them. Base sa investigasyon, ang naturang mga pulis ay mayroon ng katulad na kaso sa Mandaluyong City, kaya't inilipat ang mga ito sa EPD headquarters. Babala ni Major General Abirin sa lahat ng tauhan nito. Sa mga members ng NCRPO, it's
a clear warning na lahat ng mga involved sa mga illegal activities on things like this ay hindi po natin we will subject you for investigation. We will file criminal charges against you and we will dismiss you from the police service. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananawagan si House Secretary General Reginald Velasco sa mga otoridad na imbestigahan at tugisin ang gumamit sa fake Protocol Plate 8 na nag-viral sa social media. Umani ng ilang milyong views ang road rage incident kung saan minura ng nagmamaneho ng sasakyang may Protocol Plate number 8 ang isa pang motorista. Giit ni House Secretary General Velasco, tila fake ang protocol plate dahil walang security features ang plaka. Dagdag pa nito, tanging sa mga kasalukuyang nakaupong miyembro ng House of Representatives, ipinagkakaloob ang Special Protocol Plate 8. Dagdag kaalaman po, sunbathing sa beach, nakaka-relax at perfect na pang golden tan. Pero ang tanong, healthy ba ito o delikado? Alamin po natin. Ang tamang sun exposure ay tumutulong sa katawan para gumawa ng vitamin D na nagpapalakas ng buto, immune system at mood. 10 to 15 minutes lang ng morning sun ay sapat na para sa daily vitamin D needs mo. Kung gusto mong magpa-araw sa beach, pinakamaganda ito mula 6 a.m. hanggang 9 a.m. kung kailan hindi pa sobrang taas ang UV rays. Mula 10 a.m. hanggang 4 p.m., napakalakas na ng UV rays. Mas mataas ang risk ng sunburn at skin damage. Kapag nasobrahan ka sa araw, pwede kang magkaroon ng sunburn, dehydration at mas mataas na risk ng skin cancer. Gumamit ng sunscreen, magsuot ng sombrero at sunglasses at uminom ng maraming tubig. So ang tanong, okay ba mag-sunbathing sa beach? Pwede naman, basta tama sa oras at wag lang sosobra. Enjoy nyo po ang summer! Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Biyernes. Yan, hinggil po sa checkpoint. Sabi po ni Joel, ano po ba yan pangalan niya? Entiligando, tama ba? Entiligando. Yan. Papaano naman po yung mga kolorum dito sa Region 12, ba, sa Mindanao to? Sandamakmak kolorum dito na mamasahero, untouchable ng HPG. Ang dami-daming bigay na isinasakay ng mga kolorum dito. Kolorum. So, sana lapitan din yung LG. Kasi yung parang yung sinasabi nga ng PNP ngayon, yung HPG dapat mag-inspection din. Hindi lang doon sa mga motorsiklo, sa mga four-wheel vehicle. Okay. So naman sabi ni Faustino Paredes tungkol sa presyo ng bilihin. In reality, the food prices keep on rising, but it is not only food, other basic commodities, construction, fare, agricultural, pesticides, fertilizer, and others. O, dahil bumaba pala yung inflation, no? Oo, pero sa ground level, di pa masyado. Kaya nga gusto ng mga tao, paano namin mararamdaman? Yung mga good news na sanang ganun, pero hindi siya maramdaman. Yun yung mga sinasabi ng mga consumer, ng mga tumatangkilik ng mga produkto. Kasi ako ang madalas ko na kasi nakikita na fluctuating talaga ang prices sa oil, no? Yan talaga. Pero pagdating sa mga basic commodities, maliban siguro sa bigas, sige, kasi minsan bumababa, minsan tumataas, pero the rest, parang kung ano na yung SRP, parang bihira ako makarinig na talagang bumaba. Hindi, kasi nga, halimbawa,
pag kinuha, yung mga nagtitinda rin kasi, halimbawa, depende kung nasaan ka. Halimbawa, kinuha ito sa malaking palengke. Siyempre, magtitinda, papatungan niya yon. Habang palayo ng palayo yan. Yun, yung middleman. Correct. Oo. Yeah, So, ayun, yan. sana maramdaman po ng ating mga kababayan yung sa grassroots level, Correct. no, yung pagbaba ng inflation. At salamat din po. Shoutout sa ating mga kausi na sina Senen del Rosario Roalios, gayon din po kay Rosaline Cebarrios at Febe Besorio. Maraming salamat din kina Leticia F. Tinay, Dinya Formoso at Oscar Barren. At mga kasangbahay, kung may mga istorya pa po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Awit 32:1 na nagsasabi, "Mapalad siyang pinatawad ng pagsalangsang na tinakpan ang kasalanan." Ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.